So ayan mga kagwapo, tayo po ay muling nagbabalik at ang ating pong ipapakita ngayon ay ang loya. So pag-usapan po natin mga kagwapo dahil bago po ito sa ating video kung paano ba itong pagluluya, magkano nga ba ang kitaan dito at paano nga ba ito. So ngayon malalaman natin mga kagwapo. Antabayan nyo po at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong pagluluya at kung talagang may kita ba talaga dito. Ayan mga kagwapo, so pagkatapos po natin siya ma-harvest, pagkatapos namin po siya kunin doon sa farm, ito na po, dinala na po namin sa bahay at hinuhugasan po namin siya, no? So maganda po at ginamitan natin siya ng panibagong pamamaraan gamit ang teknolohiya. Yung ano po ginamit po natin ay yung pan car wash po, ano? So napakabilis lang po linisin yung loya, no? So ganyan po. So ganito pa lang po mayroon na kayong idea po kung paano nga po ba ito kung paano nga ba ito linisin, ano? At kung kayo magluluya ay hindi na kayo maghirap kung paano ito hugasan dahil mayroon na kayong idea. So napakaganda po pag ito yung ginagamit natin, ano? Sobrang bilis, hindi ka mapapagod. So spray ka lang, no? So napakabilis po at maganda, makinis at ang kalalabasan ng ating loya. Isa ito sa dahilan na madali siya mabenta sa merkado po, ano? So pag ano po kasi, pag hindi siya malinis, medyo may mga putik-putik o madumi, so hindi siya ano agad-agad na magustuhan ng ating mga mamimili. So, pag ganyan pag-aagaw na dahil mas makinis pa kayo. joke. So pagkatapos po natin yan hugasan, ano? Pagkatapos po natin yan sa hugasan, so i-dry natin at pagka-dry ay atin naman ilalagay sa sako, ano? At ipapakilo na natin. So yan, hintayin muna natin na malinis lahat, ano? So kailangan balik rin natin kasi yung sa ilalim yan, yung sa ilalim hindi pinatamaan direct, hindi direct na pinatamaan ng sprayer po ng car wash, ano? So ayan, so malinis na, pwede na isako na natin. Ayan mga kagwapo, so pagkatapos po natin hugasan, yan po, natuyo na po, pinatuyo po na natin muna dun sa ano, pinainitan po na natin ng saglit at pagkatuyo na po, yan, lalagay na po natin sa sako, ano. So isa po yan sa pinaka-crucial, ano, na trabaho din sa pagluluya. Pag pinapasok natin siya sa sako, kailangan be careful at maayos yung pagka-arrange kasi mapuputol po yan kasi doon sa ano natin, may ano po kasi yan parang nagkasanga-sanga po yung shape, yung texture niyan. So pag hindi ka careful maputol-putol po yan, ano. So kailangan careful ka po at pinag-iingatan po at nilalagay sa sako ng maayos para hindi maputol, maiwasan natin na masira yung ating loya, no. So ngayon po mga kagwapo, pag-usapan, isalin na natin sa usapan yung kitaan, then how much, magkano ba nga yung cost, how much is the cost of pagluluya, planting a ginger, farming. So itong pagpa-farm po ng luya na maliit lang po yung puhunan dito. So balit medyo maghihintay ka lang ng matagal, ano, kasi it takes 8 to 10 months bago siya ma-harvest, ano. But advantage kasi hindi naman siya nabubulok, so optional kung i-harvest mo siya in 8 to 10 months. So pag hindi mo pa siya i-harvest, hindi naman siya masisira, hindi naman nabubulok. So that is advantage sa pagluluya. Hindi siya katulad ng iba na pag hindi mo in-harvest masisira na, ayo. So makikita po natin ang napakakinis ng luya na malalaki.
So yan po yung jumbo po na variety. So hindi po siya native ano, kasi iba't ibang klase din po yan tinanim po natin ano. Then kung magtatanong kayo kung magkano nga po ba yung kailangan para makatanim ng luya. So, yung nakikita nyo po na isang sako na nilagay ko sa sako, kung ganyan po ang binhi mo, nasa nasa ano na po yan, 100 square meter na po. So, medyo ano na po, malaki-laking ano na po yan, binhi po ano. So, pag hinarvest mo yan at maganda yung kinalabasan dahil na-maintain mo ng maayos yung farm mo, makaharvest ka ng up to 10 sacks, 15 to 20 sacks. Kung maayos at marunong ka mag-alaga, kasi ganun po sa amin pag naalagan siya ng maayos. Then yan nakikita nyo po, pag ibebenta natin yan ngayon, i-wholesale po natin siya, hindi po natin siya ibebenta sa merkado ng by kilo. So ano po yan, wholesale po yan. Ipapakilo po natin yung isang buong sako, and then yun po. So ang wholesale po niyan ngayon ay nasa 80 po ang kilo So that almost 100 kilo po So nasa 7 to 8,000 po ang isang sako na yan pag ibebenta natin pag na wholesale na po. So imagine po mga kagwapo, kung mayroon kang 10 sako, 20, 30, so mabigat-bigat sa bulsa ang kalalabasan mga kagwapo. So walang lugi po sa pagluluya kasi pinakamababa na po niyan na experience namin nasa 40 po yung kilo. So imagine yun na po yung pinakamababa, yung 40 per kilo wholesale po. So can you imagine po, can you compare doon sa ibang tinatanim natin kung gaano kalayo yung diferensya ng price. So doon pa lang po mga kagwapo, kung sa presyo ang pag-uusapan, number 1 talagang luya mga kagwapo Medyo mahirap nga lang siya alagaan dahil anyway, ipapakita ko sa inyo kung paano hinahandle yung farm sa pagluluya based sa aming experience. Mayroon tayong i-upload na mga panibagong video po So, itong nakikita nyo ngayon ay after harvest na. So, ipapakita po natin yan mga kagwapo So, ayan mga kagwapo. Yung hinarvest mo natin ay ang binhi po niya dyan, similya na puhunan po natin dyan ay kalahating sako lang po So, nakapag-harvest tayo ng almost 10 sacks or I think 12 sacks pa nga siguro kasi hindi pa natapos, hina-harvest pa doon sa farm So hinihikayat ko kayo mga kagwapo na kung kayo ay mayroon man lang bakante pa dyan sa inyong farm lot, then tara at magluya na tayo mga kagwapo. Sama-sama tayo sa pag-unlad, sa pagtuklas kung ano nga ba ang pagkakakitaan natin sa farm So anyway, itong mga video ko ay pag-share lang po.